Nasa linya natin dating Senate President Franklin Drilon. Senador Drilon, good morning. Good morning Igan po. Connie. Good morning, magandang umaga po. Ito, special session ng Senado bukas June 17. May mga sinasabi na mahalagang mga panukalang batas na nabitin dahil nga sa hindi pagdalo ng Cayetano Black no, sa Senado. Walang naging trabaho nitong mga huling araw na sesyon. Kaya ito special session. Pero sinasabi ng ilan, ito'y Senate leadership lang uli na pagpapalit. Kasama na po yan, pareho. Okay? Dahil sa kailangan naman may stability sa Senado, lalo na po na darating ang impeachment trial, kailangan magkaroon ng stability. Sa kabilang dako, kailangan din ng ilang panukalang batas na nabinbin dahil po sa boycott. Kaya sa akin po, wala namang masama kung sabihin, ayan po ay para lang magkaroon ng bagong Pangulo ng Senado. Apa. At tama po yan, pero kailangan natin yan dahilan sa kung wala, questionin araw-araw Opo. yung liderato ni Senator Win Gatchalian. Opo, pag nakakuha na ng 13, wala nang dapat Facebook Live si Senador Cayetano. Ang Facebook Live po, nasa kanya yan. Ngunit, Oo. ang legal issue ay academic na wala nang dapat, hindi na dapat, wala nang kaso upang dalhin sa Supreme Court at magtatrabaho ng ating mga minamahal na senador. Okay. Sir, ito sabi ho ni Senator Erwin Tulfo, mag-uusap-usap sila no kung ano ang pupwedeng magawa. Kasi sa ngayon magkakaroon ho ng sinasabing Senate Blue Ribbon Committee hearing sa labas ng Senado. Pero siyempre hindi ito sinasabi ni Senator Erwin na sanctioned of course nila, no? So, pwede bang, ano bang kaso o kung meron man, ano ba, ito ho ba ay sa committee lang dapat nila i-resolve sa kanila na lang or pwede itong iakyat talaga sa korte? Well, yung leadership ng mga komite, hindi lang Blue Ribbon, kundi lahat ng komite Aha. sa Senado, yan po ay mariresolve na with finality pagdating ng ng special session at magkaroon ng botohan tungkol hindi lang sa Pangulo ng Senado, kung hindi pati sa committee chairmanship. At isa na doon yung Blue Ribbon Committee, kaya wala na po magiging question on the legitimacy of any hearing. Doon sa quorum ba, yung chairmanship ng committee ba, legal na nabago din? O kailangan 13 din, Senador? Hindi. Ano lang yan. Majority provided there is a quorum. Hindi 13 kailangan. Hindi. So, sino ang Hindi. lehitimo talaga itong na-appoint na si Senador Erwin Tulfo? Ay, yan po, i-dispute man ang kanyang appointment or election. Oo. Yan po ay maging academic pagdating ng pagbukas ng special session. Okay. Dahil ako po ay nakakasiguro na unang item ay ang paghalal ng mga Pangulo ng Senado at Committee Chairmanship. Okay. So lahat po na duda tungkol sa legitimacy, hindi lang po ng Pangulo ng Senado, kung hindi ng chairmanship at membership ng committee, ayan po ay will be laid to rest. Yan po, tapos na. Okay. Sa impeachment po, may mga ugong na gustong baguhin yung 16 to convict na maibaba pa. Legal ba yun? Yan po ay ang interpretasyon citing the case of Abilino versus Cuenco na yung 16 ay dahilan po yan kung 24 ang senador. Oo. Kung less than 24, ang 2/3 vote, depende po doon kung ilan ang members ng Senado. I'm not expressing an opinion, hindi ko dapat pag-aralan yan. Opo. Ngunit indeed mayroong question. Dahilan sa yung rules of the Senate, Opo. yan po ay applicable din sa impeachment. Okay. Kung ang sinasabi in other words, ang question, applicable ba ang rule ng Abilino versus Cuenco pagdating sa bilangan kung ilan ang kailangan para makakonvict sa isang sa impeachment? Kailangan ba 2/3 or 2/3 ng 24 or 2/3 ng anumang present doon sa plenaryo. bilang Opo. na sang-ayon sa
Korte Pero- Suprema at sa President sa Senado. Senador Drilon, himayin ko lang po kasi sa mga susunod na mga araw-linggo, habang nag-i-impeachment na itong impeachment court, may mga makakasuhan at maaresto mga senador. So mababawasan pa uli yung bilang nila eh. Paano po yun? Ayan, okay. Paano po yun? Sang-ayon doon sa Avelino versus Cuenco at sa mga President at ruling sa Senado mismo, ang bilang ng quorum ay base doon sa mga senador na pwede ramang humarap sa Senado. Mga senador na kayang hadalhin ng liderato ng Senado, ipilit na mag-attend ng session. Kung ikaw ay hindi pwede mag-attend ng session dahil ikaw ay nasa labas, or ikaw ay nakakulong, Oo. ang theory doon, hindi ka dapat bilangin sa numero ng mga senador kung saan nakasalalay ang quorum. Pero kunyari akusado pa lang ako, pwede akong humingi ng Special permit. pahintulit galing sa korte Sandigan na Bayan. paatinin ako sa impeachment court. Pag pinayagan ng korte, siyempre haharap ka Okay. sa Senado. Oo. Diyan lang po nagpapatunay na ang control over the senator hindi na po sa Senado kung hindi sa husgado. Sa korte na. Okay. Sa korte na. Hindi po ba? Dahil kahit gustuhin ng Senado ang isang nakakulong na mag-attend ng session, Opo. kung ayaw ng husgado, ang susundin ng law enforcement ay ang husgado. Paano po kunyari 13 senador na lang natira? Paano yung 16 to convict? Correct. That is a good question yan. Hindi lang, kung hindi, sabihin mo na 16 na lang, 16 na lang. ang senador. 16, okay. Ibig mong sabihin, lahat kailangan bumoto bago ba ang convict. Mayroon kaming rule po sa mga abogado. Oo. Tawag namin yan, statutory construction. You do not interpret a statute to its absurdity. Ibig sabihin, kung absurd ang resulta, hindi dapat ganun ang interpretasyon. Okay. Applying that to the present situation, kung sabi ko 13, sabi ko 16 na lang. Wala. 16 na natira. That is more realistic. Yun ba'y pag hindi bumotong isa, hindi na pwedeng i-convict? Or yun ba'y ang pagbabasehan mo ng 2/3 ay Oo nga. yung Okay. 2/3 ng 16 16. na lamang? Oo. Dahilan sa yun lang ang pwedeng bumoto. So, Isa po yan sa mga issues so pwedeng na buhay pa at pwede mo unresolved. wala pang sagot diyan kasi ang problema pag ganyang may mga question, Sa baka Korte Suprema muna, parang ganun. Hindi, sa paliwanag ni Senator Drilon, baka hindi matuloy na impeachment trial pag ganun. Oo, sabi ganun. ko, ituloy natin at kung sino mang hindi sang-ayon sa resulta or sa opinion or sa ruling, dalhin sa Korte Suprema. Pero hindi naman po pwedeng hindi Parating tayo ganon. gagalaw dahil may issue, dahil may question. Okay, so ang ganun din ho kasi ang stand ng prosecution team. Kahapon po kausap ko si Attorney Lorna Kapunan. Kumbaga ang sinasabi ho niya, yung sinasabi niyo na kung sino yung nandoon na sa plenary o talagang hindi naman humapipilit yung iba dahil sa kanilang mga circumstances na nakakulong, ay dapat yun lang yung mga bumoto. So kung halimbawa, sabi ho ni Senator Lacson, kailangan sila mismo yung request po sa Sandigan Bayan through the Senate na pa-attendin ho yung ibang mga senador, pwede rin ho yun. Kasi para nagkakaroon ho ng... Pwede. Pwede po yun, Pwede. pero parang... Pwede yun. Pwede po yun. Pwedeng hingiin ng Senado sa pamamagitan ng isang resolution. Hihiliin sa husgado na payagan, let's say si Senator Jinggoy, Opo. na mag-attend physically ng session. Okay. Ang Pero, isa hong... Ngayon, ngunit nasa husgado po kung papayag Desisyon, o okay. hindi. Okay. Ang isa ho sa mga na tumatak na sinabi ho ni Senator Lacson, parang ang nagkakaroon lang ng sabihin na natin parang mabigat siguro sa kanila yon dahil sa umaga, kumbaga nakapanghusgado sila, 'di ba, sa Senate impeachment court din, 'di ba? Tapos pagdating ng gabi para sila yung mga preso ulit. So hindi ba 'yon parang magbabahira naman ho ang imahe din ng Senado? Wala po, hindi yan po. Unang-una,
they are presumed innocent. Okay. Hindi po sila convicted, Okay. kaya the law presumed innocent sila. Ah. Sila po'y halal ng bayan. Mhm. Sila po'y Pwede. pwedeng kailangan dumalo sa sesyon. Ngunit hindi sila pwedeng dumalo kung walang permiso ang husgado na siyang nagbigay ng order na ikulong Igan. sila. Mm. Kaya dyan lang maliwanag na dapat ang bilang ay dapat doon lang sa mga senador na walang restriction Oo. na humarap Okay. na pumunta sa Senado. Senador Yan Drilon, po ang Basta walang restriction. Senador Drilon, nababanggit niyo Abilino Cuenco, no, sa Supreme Court, kaugnay sa quorum. Ito ba'y applicable sa impeachment? Sa impeachment court. Proceedings po? Yes, because Pwede rin? Okay. Mm. because ang rule sa impeachment court suppletory in character. Ibig sabihin, kung wala ka makitang ibang authority, ay pwede mo pong gamitin ang jurisprudence at ang rule sa Senado. Mm-mm. Ito yung dun sa sinasabi ng mga karagdagang ebidensya, yung mga hindi ho natalakay doon sa House, pwede ba silang magdagdag bigla ng mga ebidensya pagdating ho ng Ng Senado? O sakop lang ng articles? Yung sagot po dyan, kung ano ang allegation sa impeachment complaint, kung anong sakop ng Yun lang. ebidensya doon sa impeachment complaint, yan po ay pwede mo ipasok. basta. Ngayon, Pwede. hindi mo pwedeng ipasok, let's say, nagkakaroon ng nung love affair, isang senador. Wala. Wala sa- Yung respondent sa impeachment, hindi mo pwedeng isama yon dahil wala naman doon sa impeachment complaint. Kung anong nakalagay sa impeachment complaint, pwede mo pong isumite ang ebidensya para mapatunayan yung sinasabi doon. Okay. Okay. Maraming salamat po. Thank you po. Bigyan nyo ng tip yung dalawang Senate President, Senator Drilon, para hindi magkakagulo. Ingat po kayo. Hindi, bilang dating Senate President, sabi ko, bigyan mo ng tip sana yung dalawa para hindi na nagkakagulo sa Senado. Salamat po. Ang nagtatanong sa akin, si Egan lang, si Dixie de Polvi. Kaya dito. Ingat. Thank you po, sir. Salamat. Salamat. Salamat po.